pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. Praise the Lord. Hallelujah. A very good morning to everyone. We have an ever-increasing grace, ever-increasing favor, ever-increasing God's love manifesting in our lives. Amen. Praise God. So it's so good to be in the house of the Lord, worshiping Him together with the redeemed, with all our brothers and sisters in the Lord. And good thing, one more good thing in our time is not only to everyone who are present in this building, no, in the four corner of this building, but even to those listening from their home, Luzon, Visayas, Mindanao, and to the nations of the world. Praise God. We are uniting our heart this time, and we can really feel the very presence of Jesus and the Holy Spirit uniting our heart. Amen. And because the King is here, the very powerful and the most precious, the sweetest person, the Holy Spirit is here, and the eyes of the Father who loves us tremendously beyond compare, a love that couldn't be described by words, ay nakatutok ang kanyang mata sa atin ngayon. Kaya, because the Triune God is watching us, and worship is in this place, where the worship is, there is the presence of God, because the Bible says, God dwells in the praises of His people. Now, let us give God a hand of praise and worship Him. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Everybody say praise the Lord. Glory to the King of Kings and to the Lord of Lords. We praise you in this place, Lord. Thank you, Lord, for your ever-increasing presence, the manifestation of your grace in our lives, oh God. And the more your grace is ever increasing in our life, manifesting the more that we are amazed of your greatness, Lord. Walang salita na po pwedeng mag-describe sa kabutihan mo, Panginoon. Every time we come to think of your goodness. Every day is a new day to experience your love. Every day is a new day to experience your goodness. You're doing something good, something great, beyond compare every day, Father. Kaya nga po, excited kami, araw-araw, na bumangon na pang magpuri, sumamba sa iyo. Pagigit sa lahat, Panginoon, kapag ganito pong araw ng linggo that we are gathering together, what a privilege, Father. What a privilege. Hallelujah. Thank you. Can you give a good smile to the Lord? Say thank you, Jesus. Come on, give your sweet smile to the Lord. Amen. Amen. Oh, praise the name of Jesus. Once again, come on, praise Him. Praise Him. Glorify Him. Hallelujah. Those who recognize the presence of the Lord will receive their healing now. Receive their breakthrough now. They will receive their deliverance now. They will receive something good from the Lord now. When you recognize the goodness and the greatness of God, the Lord will manifest His presence and you will receive something. Breakthrough in your life, salvation for your family, deliverance for yourself, healing to your body, financial breakthrough. Hallelujah. Praise Him. Praise Him. Oh God, thank you. And today, Lord, every word coming out from the mouth of your servant will be a word of life. Word that brings healing to everyone, brings deliverance, and brings breakthrough, Father. Thank you. Your words are powerful. They are spirit and they are life.
So maging sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, Panginoon, let your word penetrate into their heart and quicken their spirit, Lord. It brings life and healing to their body. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Glory. Praise God. Praise God. Amen. Okay, so once again, a very good morning. At katulad po na lagi tayong sinasabi, why we are greeting everyone, good morning, good afternoon, good evening, or very good morning. Because in the morning, God is very good. In the afternoon, God is very good. In the evening, God is very good. And all the time, God is so good. Hallelujah. Kaya po, kapag sinabing good morning, ibig sabihin, something good is going to happen into your life when you receive that good morning. Sabagat walang ibang mabuti kundi ang Diyos. At ulit ng isang mayamang lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, good teacher, sabi niya. At ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na good? Meron lamang isang good, at yan ay ang Diyos. Diba? So ang gustong ipaabot ni Lord doon ay, naunawaan mo ba yung sinasabi mo na good teacher? That is a revelation. At hindi ko tinatanggihan yan. At yung sinabi ng Panginoon, meron lamang iisang mabuti, at yan ay ang Diyos. So ibig sabihin, pinapakilala niya, tama yung sinabi mo, I am a good teacher because I am God, the creator of the whole world. And everything that has life ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ko. That's the meaning of the revelation of Jesus Christ na kanyang ipinapaabot dun sa mayaman. So when we say good, we are greeting the good God to everyone. And because they receive the good morning, you release the good morning, something good is going to happen in your life. Hallelujah! Glory to God! Alam po ninyo, maaring ang iba ay hindi napapahalagahan ang kung gaano kahalaga ang mga salita na binibitawan natin. But words that coming out of our mouth are very powerful. The Bible says it might bring life or it might brings death. It might gives life or gives death. Sa atin minsan ay hindi natin napapahalagahan, kaya kung ano-ano lang lumalabas sa labi natin. Hindi natin alam na we are creating life to happen to that person na ating kinakausap, or tayo'y nagdadala ng kamatayan sa taong kinakausap natin. Kaya tingnan nyo ang Diyos, bihira siyang magsalita, pero bawat salitang binabanggit niya ay buhay. Pag nagsalita ang Diyos at narinig mo, you need to receive it. Kaya nga, be attentive. Lean on your ears. Just let your ears close to His heart. Because when God opens His mouth and speak a word, that is a very important word that brings life to you. Now, nakasulat ang salita ng Diyos sa Biblia. The Bible doesn't contain God's Word, but the Bible is God's Word. Salita ng Diyos ang Biblia. Nga po, kapag meron po tayong narinig, we need to believe it. Kaya kapag sinabi nating, good morning, praise God, you have to smile. Meron minsan isang bumati dun sa katrabaho niya, good morning. Mainit ang ulo ng kanyang superior. Ang sabi ng superior, what is good in the morning? So hindi niya alam kung sino yung good in the morning. Pag ako yon, sabi ko, God is good in the morning. Amen? Kaya kapag meron kayong binabate at tinanong niya, what is good in the morning? My God is good in the morning, and all the time God is good. Praise God. So, mula ngayon, sabi, watch your word.
Huwag po yung magsalita tayo ng mga salita na para bang wala, hindi natin iniisip. Actually, minsan, lumalabas ang mga salita, nag-o-overflow ang salita sa ating mga labi galing sa nakaimbak sa ating puso. Kaya nga po, out of the overflow of the heart, the mouth speak. Kaya minsan, hindi natin namamalayan, bakit yun ang sinasabi mo? Yun kasi ang laman ng puso mo. Tingnan nyo ngayon, ang lahat ng mga taga ever-increasing grace, ang mga nasa biyaya at mga nakikinig sa atin online, ang lumalabas sa kanilang labi kahit gaano kahirap ang sitwasyon ay, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God is good. Something good is going to happen to me. Oh, glory to God. I am expecting good something to happen. Hallelujah. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I lay my head to rest, I am blessed. When I wake up in the morning, I am blessed. Every day of my life, I am blessed. Yun ang mga lumalabas sa labi nila. Oo, nagkakaroon ng pagkalugi yung kanilang negosyo, pero sabi niya, praise God, ang negosyo ko ay pinagpapala ng Panginoon, higit pa sa mga bagay na inaasahan ko. Amen? Ang asawa ko ay gumagandang lalaki. Gumagandang paningin ko sa kanya. Amen? Kahit nakapikit yung isang mata ko, magandang lalaki siya. So, ibig sabihin, you are prophesying something. And you know what? When you are uttering a word, you are prophesying something for your future. Kaya kung pangit na mga sinasabi mo, nagpapahayag ka ng mga pangit na mangyayari sa buhay mo. Pero kapag nagpapahayag ka ng mabubuting bagay, praise the Lord, you're prophesying something to happen in your life for tomorrow and in your future. Amen? Praise God. So this morning, we're going to talk about how good things happen. Paano ba magaganap, magmamanifest ang mga mabubuting bagay? Do you want good things to happen in your life? May mga nagtatanong, bakit puro good things ang sinasabi mo? Bakit puro blessing? Ang kabaliktaran po ng blessing ay curse o sumpa. What do you want? Blessing or curse? Of course, very obvious yan. Amen? Pero kapag nagsasawa ka na sa blessing, then gusto mo pumunta sa sumpa. Kaya lang, ito po, kapag ikaw ay nasa Diyos, you can never be cursed because you are protected by the blood of Jesus. Amen? Wow, I love that. Alam niyo ba na hindi kayang sumpain ng diablo kahit sila magsama-sama, kahit mag-ayuno pa sila? No? Kahit sila mag-holding hands, tapos one heart, one spirit sila, mga demonyo, para sumpain ka, ay, hindi tatalab yan. Alam niyo kung bakit? Every mo, you are covered by the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus that was shed at the cross of Calvary gives you the full protection, higit pa sa protection ng anumang makapangyarihang bansa. Amen? Did you recognize that? Wow. Kapag naunawa niyo ang sinasabi ko, you can utter a word, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen? So how good things happen in our lives? Kasi ang dami nang idiniposit ni Lord na kabutihan sa puso natin nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon. Okay, often we see good or great things happen to others, but we just don't think it could happen to us. Di ba? Lalong-lalo na pag may nagpapatoto, pinagpala ako ni Lord, ganito yung ginawa sa akin ni Lord. Sabi ng iba, sa'yo pwedeng mangyari, pero sa akin hindi. Tapos, nakakarinig tayo halimbawa ng pinayaman ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, niligtas ng Diyos ang kanyang pamilya. Sabi, yung pamilya mo pwedeng maligtas, pero yung pamilya namin, naku, mukha pa lamang, grabe. Pag tumingin ka sa kanilang mukha pa lang, hindi na talaga tatablan ng salita ng Panginoon. So we are thinking negatively. Right? Parang sa kanila pwedeng mangyari yung biyaya, pero sa iyo hindi. Baliktarin mo kaya. Sa akin, mangyayari ang biyaya. Sa kanila, pwedeng mangyari din ang biyaya. Amen? So, blessing can happen to everyone. Praise God. So, yun po minsan ang iniisip natin. But praise God, today, we must know how good things happen to us. So number one is that expect. Sabihin nga natin, expect. Expect good things to happen to you
every day. Isulat nga po natin yan, ano? I expect good things to happen to me every day. Hallelujah. So, alam niyo ba na yung nag-e-expect ay merong buhay na pag-asa? And again, hope means expecting good something to happen to him tomorrow, the other day, and every day of his life. Kaya kapag merong buhay na salita ng Diyos sa puso mo, that hope gives you excitement and expecting something good to happen to you every day. Glory to God. And your expectation and that excitement, that good things that you are expecting to happen for you today and tomorrow comes not from your own effort but comes from the blessing of the Lord. Because the Bible says in Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich. Saan daw manggagaling ang yaman ng isang tao? From the blessing of the Lord. Amen? And once again, blessing means empowerment to get wealth, to get rich, to be whole, to be healed, to prosper. That is blessing. Pag sinabing, God bless you, God empowers you to prosper. God empowers you to succeed. God empowers you to get wholeness. Kaya pag nagsalita ang isang tao lang, God bless you. Yes, I receive it. I am empowered. Pag sinabing you are empowered, you have all the wisdom of the Lord. You have the strength of the Lord. You have the empowerment of the Holy Spirit. And you have the God's direction in your life. That every step you go, you will be in a place of victory. That in every works of your hands, it will prosper. That is the blessing of the Lord. So, if you're expecting good things to happen to you every day, praise God, meaning it comes not from your own effort, it comes from the blessing of the Lord. At saan nanggaling muli ang blessing ni Lord? Nabuksan ang langit sa atin nung si Kristo ay naipako sa krus ng Kalbaryo at nung sinabi niya, finish! Then the heaven opens for us and blessing has already been pouring out from then up to now. Therefore, you must see the blessings of the Lord and you have to expect good things to happen to you every day. Etong gustong-gusto ko po kay Haring David. Si Haring David ay nasa lumang tipan pero ang kanyang kaisipan ay bagong tipan. Kaya nga kung bakit ganun ang kaisipan ni David? Because he is so much close to God. At alam niyo ba kung saan, anong dahilan bakit naging close si David kay God? He is a worshiper. He is a worshiper. Kaya mapapalad yung mga worshiper dito, ha? Worshiper, ha? Hindi gossiper. Magkaiba yung worshiper at gossiper. Ang gossiper, yung mga prayer warrior. Hindi. Kasi minsan, yung mga prayer warrior, kapag nagtitipon sila, anong pagpe-pray natin? Alam mo, pag-pray natin, kasi yung bahay namin nabuntis na naman. Ibang lalaki naman, naku, kawawa naman. Sige, pag-pray natin, hindi nila namamalayan, gossiper na sila, Amen? Pag-pray natin si pastor, kasi si pastor walang ibang ginawa kundi matulog yan. Oo nga, yung offering natin, puro pinambebelo lang yata ng asawa niya. Naku, kawawa naman. Sige, pag-pray natin. Di ba? Kala mo talaga, napakaganda yung kanilang magpe-pray, Yung bala, gossiper na. Amen? Pero yung mga worshiper, walang ganon. Amen? Praise God. Si David, worshiper. And those worshiper people, they worship God. They are so close to the heart of God. Kaya nga ang tawag kay David is a man after God's own heart. Walang ibang hangad ng puso ni David kundi ang puso ng Diyos. At dahil dito, napakalapit ang puso ng Diyos kay David. So nagsimula doon when he worshiped God. And when he worshiped the Lord, praise God, nakikita ni David ang kabutihan ng Panginoon. Nakikita ni David ang kakayahan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita ni David na
Walang kakayahan ang kanyang kapangyarihan, walang kakayahan ang kanyang kakayahan, kundi nagkaroon ng kakayahan ang kanyang kakayahan nung ang kakayahan ng Diyos ay nag-envelope sa kanya. It was enclothed unto him. Praise God. Kaya, ganun na lamang ang pagtitiwala ng isang tao sa Diyos when you are very close to God. Kaya nga po yung worshiper, ano sabi po ng Bible? Si David na nagsabi, God dwells in the worship. God dwells in the praises. God dwells in the singing. God dwells in the worship of His people. When you worship God, God comes down into your place. Alam niyo ba kung bakit bumababa ang Diyos at gustong-gusto ng Diyos na pumaroon sa mga taong nagkakaroon ng pananambahan? Because God feels at home when there is worship. Why? In heaven, the angels are worshiping Him. All people or all angels in heaven are worshiping Him. Kaya kapag dito sa lupa ay merong nagwo-worship kay God, hallelujah, He feels at home. Therefore, He come to dwell because He loves to be in the gathering of His people praising and worshiping Him. And in every praise and worship, glory to God, God reveals who He is. God reveals His power, His greatness. God reveals His goodness to His people. At yan po, ang sinabi ni David dito po sa Psalms chapter 23 verse 6. Ang sabi niya, nang natanggap niya yung revelation that the Lord is my shepherd, in verse 1, dito ngayon sa verse 6 sabi niya, surely, hindi po si Shirley ha, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Hallelujah. Ano daw ang sasama sa kanya all the days of his life? Goodness and love. Amen? Ano ang ini-expect ni David? Goodness and love. I love that. At yung mga nakatanggap ng goodness and love ni Lord, saan sila magdudwell? They will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, they love to go in the place of worship. They love to go in the place where the people of God are gathering together. They love to be in the online where the people are gathering together worshiping the Lord. At kung saan na ipapahayag ang kabutihan ng Panginoon, they want to watch online and they want to share to all their friends and they want to tag their friends in the comment box because gusto rin nila na kung ano nararanasan nilang kabutihan ng Diyos sa kanilang pakikinig ay maranasan din naman ng kanilang mga kamag-anakan. And praise the Lord, together we will proclaim the goodness into all the world. Nasaan mang silang lugar, basta't merong internet, we will reach them out together proclaiming that God, the God of David, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and our Father right now is a very good God, and He is ready to do something good. Therefore, we are expecting something good to happen in our lives every day. Hallelujah! Yung pong maumaasa ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoon na kanila pong nararanasan, they love to dwell in the house of the Lord. Eh paano, pastor, yung mga ayaw talagang sumimba? Kapag araw ng pagtitipon, araw ng celebration, because every Sunday is a day of celebration. We are celebrating the resurrection of our Savior. We are celebrating the resurrection of our King, na siya ay nagtugumpay mula sa kamatayan, na ang kanyang offering para sa kasalanan, nung siya'y nabuhay na maguli ay tinanggap ng Ama sa langit. At sa araw na yun is first Sunday of the week, and that is Sunday. And therefore, all the believers of Jesus Christ are gathering together to celebrate the goodness, the victory of our King Jesus Christ. Kapag ito'y naintindihan mo, you cannot go anywhere else during the time of celebration because you know that in the place of celebration, there the God of heavens and the earth will pour out His blessing in that place of worship. Wala ka sa palaisdaan, wala ka po doon sa isdaan, wala ka sa tilapian, wala ka doon sa asuhan babuyan, wala ka doon sa sabungan, wala ka sa anywhere else. You go to where the people are gathering together. Why? Because you receive the goodness of the Lord.
Yan ang sinasabi po ni David. Because he is expecting something good to happen in his life. Sabi niya, I will dwell in the house of the Lord forever. I love it. Praise the name of Jesus. May forever talaga kay Lord. Ano? Alam nyo, sa mga taong nakatanggap ng kabutihan ng Diyos, may forever na pagsamba. Hindi yung patumpik-tumpik parang alitap-tap. No? Ano yung alitap-tap? Ang hina na nga ng liwanag, patay sindi pa. Amen? Tanungin mo kayong katabi mo, alitap-tap ka ba? Tanungin mo lang, bakit? O, di ba? Wala lang. Ngayon, ganun lang. Wala lang. Amen? So, expect good things to happen to you every day. And those who are expecting good things to happen in their lives every day, they are dwelling in the house of the Lord. Yung po mga tumatanggap po ng kabutihan at numaasa ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos, alam nyo, hindi mo kinakailangang sabihin sa kanilang unahin nila ang Diyos sapagkat ang Diyos mismo na tinanggap nila, yung kabutihan ng Diyos na tinanggap nila ang magtutulak sa kanila na pumunta sa mga gawain. Actually, sasabihin ng kanilang puso, sana katatapos pa lang ng gawain, hindi pa nakakalabas, sana Sunday ulit bukas. Yun ang puso ng mga yan eh. Amen? Di bale, kahit hindi Sunday bukas, meron po tayong araw-araw na devotion. Bumangon ka ng maaga, makinig, mag-comment, at ipanalangin yung mga may sakit at karamdaman, yung mga merong problema, and then you have to share to your friends. Praise God. Araw-araw ipahayag natin ang kabutihan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Sabihin ko po sa inyo, mula nung tayo po'y niligtas ng Diyos, walang ibang dahilan na tayo nabubuhay kundi para ipalaganap ang kanyang kabutihan. Hindi ka nabubuhay para sa sarili lamang. Kayong mga nasa abroad, hindi kayo nasa abroad para pansarili lamang. Oo, nung una yan ang ating kaisipan para sa pamilya, para sa anak, para sa sarili, para sa sariling ambisyon. Pero ngayon na binuksan ng Diyos ang ating kaisipan, not just for ourselves. Although God wants your family to prosper, God wants your kids to prosper, na makatapos ng pag-aaral, dapat lang, at gusto ng Diyos na magkaroon ng masaganang pamumuhay, dapat lang. But our priority now is the Lord. Ang madala sila sa Panginoon, ang i-enjoy ang kabutihan ng Diyos, at higit sa lahat, praise God, ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay ang ating Panginoong Jesucristo. Number 2 is think big. Nag-isip ka na rin lang, dapat lakihan mo na. Amen? Nag-isip ka na rin lang ng kikitain mo buwan-buwan. Abay, halimbawa, kumikita ka ng 5,000 ngayon, tapos sabi mo sana 5,500 naman. Naku, ang liit naman ng kaisipan mo. Amen? Pagka 5,000 ang kinikita mo ngayon, dapat magiging 50,000 ito. Amen. Pastor, hindi ko naman kayang abutin. Kaya nga think big. Dapat ang isipin mo, yung hindi kayang abutin ng kaisipan mo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kayang gawin ng Diyos ay yung hindi kayang abutin ng isipan mo. Oh, glory to the name of Jesus. Pagdating na reach mo yung 50,000, sabihin ko sa inyo, ay, ang liit lang pala. Magdodoble na naman yan. And your life, the grace of God, the blessing of the Lord is ever increasing in your life. Kaya nga, hindi aksidente na ang pangalan ng ating pong fellowship ay ever increasing grace. You know what's the meaning of grace? That is favor. Another word is blessing. Another word is grace. Love. Amen? Happiness. Oh, lahat ng mabubuti nakapaloob doon sa biyaya ng Diyos. Ever increasing love, ever increasing happiness, ever increasing favor, ever increasing greatness, ever increasing blessing, ever increasing peace, ever increasing wholeness. Wow. And that is your life. Kung totoong merong kanyan at pinapaniwalaan mo, papalakpakan mo si Lord. Hallelujah. Praise God.
Alam niyo, kapag nagsabi si Lord ng isang bagay, alam niyo ba na kapag nangako ang Panginoon ay nangako siya na imposible sa kaisipan ng tao? Kasi kung posible sa kaisipan ng tao, pwedeng gawin ng tao, baka sabihin ng tao, hindi kita kailangan, Lord. Yung palang pinapangako mo, kaya ko na bang gawin eh. Diga. Di ba? Sa mga taga Quezon, diga. Kung kaya mo rin lang gawin pala, bakit mo pa kailangan ng Diyos? Di ba? Kaya nga pinapangako ng Panginoon ay mga dakilang bagay na kamangha-mangha na hindi kayang arukin ng iyong kaisipan. Ganyan ang Diyos. You must know your God. Hallelujah. Na ang pwedeng gawin ng Diyos ay higit pa sa mga bagay na himalang nagawa na nakatala sa Biblia. Because we cannot put God in a box, my friend. So renew your mind to God's language. Tingnan niyo ang language ni Lord, ha? Okay. Ang sabi sa Psalms 2, as for me, the nations. Ano raw ang ipinapahingin Lord? Hindi lamang kandilarya. Nation, hindi nation ha, nations. Amen? Oh, Lord, ibigay mo sa akin ang Japan. Ibigay mo sa akin ang China. Ang Japan, ang Spain, ang Amerika, ang mga bansang ito na sumakop sa Pilipinas, Panginoon, ibigay mo sa akin. At pagpapalain mo sila. Amen. As for me, the nations, says the Lord, pupuntahan mo yan. Amen. Pagpapalain mo yan ng salita ng Diyos. Ano ba pangalawa na example natin? In Mark chapter 11, ano sabi ni Lord? Speak to the mountain. Birihin mo yun. Kaya lahat talaga ng mga nagtitiwala sa Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos, para sa mga normal na kaisipan ng tao, sila ay parang sira ulo. Birihin mo, you're speaking to the mountain. Birihin mo yung mga nations, hinihingi mo. Di ba? Yun ang sinasabi ni Lord eh. Eto matindi. Ang sabi ni Lord kay Abraham, your descendants shall be as numerous as the stars. Kung gaano karami ang stars sa kalangitan, ganyan magiging kadami ang inyong angkan. Sabi ng Lord kay Abraham, yet si Abraham o si Sarah, baog. So impossible. At akala mo niyo ba ang dami ng star yun lang nakikita? Ang sabi nga po ng Bible, hindi kayang bilangin. Tama? Alam niyo ba na mga scientists sa kanilang katalinuhan ngayon, gusto nilang makita kung nasaan ang trono ng Diyos. Kasi sabi nila nasa heaven. Gumawa sila, mayroong mga group of scientists na gumawa ng telescope na computerized. Walang tao pero nakakalipad, patungo doon, meron siyang camera para tingnan kung nasaan yung palasyo para sa inyo. Amen? Eto ngayon, nagpadala sila ng telescope na naka-spaceship na walang tao, operated by computer, para tingnan kung nasaan yung palasyong yon. Alam niyo ba, habang tumataas yun, wala silang ibang makita kung napakaraming mga galaxies or stars o planeta. Habang tumataas siya, nakikita nila ang dami kaya namamangha sila. Ang dami pala. Ang dami pala. At lahat ng mga to gumagalaw. Hindi sila nagkakaumpukan. At habang tumataas, dumadami. Hindi kayang bilangin. So namamangha sila. Praise God. At eto ngayon, merong lumikha nito. Yung mga scientists na nagdi-discover na born again sila. Amen. Biruin mo, sabi nila, kamangha-mangha. Oh, He is amazing God. Hindi mo kayang abutin ang kaisipan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ganyan kalaki, ang sabi nga po ng Bible, hawak ng Diyos ang daigdig na ating kinalalagyan, ano kaya ang hindi niya kayang hawakan sa buhay mo? Kapatid, think big. Actually, yung kaya mong isipin na malaki, kumbaga kamangha-mangha na sa'yo, naku, sisiw na sisiw kay Lord. Amen? Kaya, paano magmanifest ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo?
Bukod sa umaasa kang magkaroon ng kabutihan na mangyari sa buhay mo everyday, think big. Mag-isip ka ng malaki-laki, kapatid. Amen? And then, eto na, ask big. Puro big tayo ngayon because we have a big, big God. Amen? Hallelujah. I am thinking big. I am asking big because I have a big God. Anong sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20? God is able to do exceedingly abundantly beyond all that we can ask or think. Pag sinabing beyond that you can ever think of, mag-isip ka na ng isang bagay na kayang abutin ng kaisipan mo, na pwedeng mangyari sa buhay mo. Higit pa dyan ang kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Kaya kapag ikaw ay humihingi ng Diyos ng isang dakilang bagay, huwag mong tingnan parang hindi mangyari kasi hindi kayang gawin ng Diyos. Kapatid, lahat ng yan binayaran na ni Kristo. Amen? Oh, glory to God. I can see people here testifying about the goodness of God manifesting in their lives. Nakikita ko ang mga tao dito na nakikinig sa kanilang tahanan na ipapatotoo nila yung manifestation ng dakilang bagay na ang Diyos ay gumawa higit pa sa kanilang inaasahan. We are waiting for your testimony. Praise the Lord. Hallelujah. Because something good, something great, something big is going to happen in your life. Doon po sa The Passion Translation, sabi po rito sa Ephesians 3:20, never doubt God's mighty power. Huwag mong pagdudahan ang kakayahan, kapangyarihan ng Diyos to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely. Grabe yung word na infinite, ano? Ang ating pong kaisipan bilang tao is finite mind. But the thinking of God is infinite or infinite mind, which means unlimited. No boundaries. Kung ang mundo ay merong oras na nagbibilang ng oras, sandali, panahon, week, months, and years, kay God is mapapagod ang relo para bilangin. Kaya nga, timeless, boundless. Hello, that is our God. Are you amazed of our God? Are you amazed of His greatness? Oh, glory to God. Kung yan ang Diyos natin, kapatid, kanino ka magtitiwala? Sa mga leader, sa mga politician? Wala namang politician na kapag nakaupo dyan, gusto nilang iupo. Pag nakaupo, hindi nila babatikusin. Bakit? Tao din lang, may pagkukulang, may pagkakamali. Amen? Kaya nga po, ang kailangan po sa mga nakaupo ay ang katwiran ni Kristo, sapagkat righteousness exalt a nation. Is there really righteous people na nakaupo sa mga trono at sa mga bansa? There's no such without Christ in them, because righteousness is Christ. Kaya, righteousness is not about all the right doing, but it's all about who dwells in them and in their heart. Grabe si Lord. He will achieve infinitely more than your greatest request. Your greatest prayer request, He will achieve. Your most unbelievable dream. Kaya pag mag-dream na kayo, unbelievable na dream. Yan ang awitin namin nung graduate kami ng school. To dream the impossible dream. Ibig sabihin, if you're gonna dream the impossible man. Di para bang imposible sa'yo, unbelievable. Dito nga sa version na to, unbelievable dream. Kaya kapag meron kayo nagkukwentuhan kayo mga kabataan, mga nanay, mga tatay, ano ang dream mo? Sabihin mo na yung unbelievable sa kanya. Amen? Kaya kapag hindi siya maniwala, ayaw mong mamroblema siya, isipin niya, hindi siya makatulog, hindi siya makakain dahil iniisip niya yung unbelievable dream mo, bahala na siya doon. Amen?
Basta ikaw, masarap ang tulog mo and you're expecting good to happen in your life. And exceed your wildest imagination. Grabe, kinakailangan yung imahinasyon mo mag-wild. Amen? Your wildest imagination. He will outdo them all. Grabe! Lahat ng imahinasyon mo, unbelievable dream mo, i-outdo ni Lord. Ibig sabihin, higit pa doon ang kayang gawin ni Lord, for His miraculous power constantly energizes you. Oh, grabe. If God's power is in you, it will energize you. Kaya pala grabe kapag ikaw ay puno ng presence ni Lord, you are energetic. Woo! Grabe talaga. Amen. Ang sarap sumayaw sa Lord, eh. Amen. Energetic ka talaga. Grabe, para ako nakukuryente dito. Kaya pala, kapag ka nakukuryente ka, grabe, hallelujah! And that is the energy of the Lord, the power of the Lord, the power of the Holy Spirit in you. And expect the manifestation. Alam niyo, mga nakakatanggap po ng kapangyarihan ng Panginoon, they are not remain stagnant. Hindi sila parang rebulto na nakaganon lang. Hindi gumagalaw. Amen? Kahit naiputan ng butigi yung kanyang ilong, wala, ganun lang. Kailangan may pagpunas sa kanya. Hello? Ang isang tao kapag napuspos ng kapangyarihan ng Diyos, hindi mapupuspos ng kapangyarihan ng Diyos ang isang taong walang salita ng Diyos sa kanila. Sabagat ang salita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. You understand me? God's word is power. And that is the power of God. Kaya if God's word is in you, you are energized with God's power. At dyan ka ngayon magsasalita ng mga bagay na dakila, malalaki, pero higit pa dyan, beyond your wildest imagination, it is beyond your unbelievable dream ang kayang gawin ni Lord. So start asking and thinking the way God says to. Start it now. Anong gusto niyong mangyari sa buhay niyo ngayon? Kapatid, pag naintindihan niyo yung sinasabi ko sa inyo, mawawala ang antok mo. Hello? Mawawala ang antok mo. Ako nga, grabe, 4 na oras lang ang tulog ko, halos gabi-gabi, pero puri ng Diyos, ang sarap gumising sa umaga. Hallelujah! Ang daming kausap, ang daming ka-chat, ang daming dapat ayusin, ang dami nating ginagawa. Praise the Lord. Pero hanggang sa huling hininga natin, we will praise the Lord. And it is the energy coming from the Lord. It is the power coming from the Lord that gives us His strength every day. And peaceful ka lagi. Amen? And then number 4 is never stop dreaming and envisioning a better life. Hindi ko hindi nangyari bukas sa makalawa, ay stop ka na. No. Again, ang mga nasa mundo, ang sabi nila, to see is to believe. So, ibig sabihin, bago sila maniwala, makita muna nila. Sa atin naman mga Kristiyano ay hindi gayon. Sabihin mo nga, sa ating mga Kristiyano, hindi gayon. Ayan. Ano ang sa atin? Believing is receiving. So you have to believe first before you receive. Bago mo makita, bago magmanifest, bago mo matanggap ang isang bagay, naniwala ka muna. And again, paano dumating sa iyong paniniwala? Sa magitan ng pakikinig at pakikinig. Kaya kung wala ka napapakinggan, hindi ka maniniwala patungkol sa salita ng Diyos. At dahil doon, you stop dreaming. Kaya po yung mga patuloy na nakikinig, they don't stop dreaming and envisioning a better life. Oh, glory to God. All the people listening here, they are envisioning a better life. Amen? Alam niyo, nakikita ko po na ako pinagsisimula talaga. Sabi ko, bakit kaya hindi ako gwapo? Sabi ko, maging gwapo ka, maging gwapo ka, maging gwapo ka. Parang hindi manawala misis ko noon. Sabi niya ngayon, kanina lang nagbibis ko, sabi niya, alam mo, ang sabi ng mga nakikinig, ang palad ko raw. Amen? Birihin mo siya ngayon, no?
Ayaw na niyang alisin yung kanyang paningin sa akin. Because I never stop dreaming. Amen. I never stop dreaming. Actually, hindi ko talaga makalimutan yung time na ako po'y... Actually, na nasa Manila kami, nag-start, nakabisikleta po ako. Bisikleta. May dumaan na sasakyan, natapat doon sa may tubig. Alam niyo yun? May tubig. Hindi nagminor. Di yung tubig tumalsik sa akin. Sabi ko, magkakasasakyan din ako ng ganyan na. Amen? Siyempre, nagkamotor ako. Bakit motor? Yun ang kaya ng... Yun yung in-envision ko eh. Di ba? Nung una, bisikleta lang. Nung nagkaroon ako ng bisikleta, naging motor yung vision ko. Bakit yun yung dumating sa akin? Yun ang vision ko eh. Yun yung dream ko sa buhay ko. Di nagkaroon. Kaya kung ano ang iyong dream, ini-envision mo, yun ang mangyayari sa'yo. Ang maganda dito, kapag nangyari na, ever-increasing ang vision natin. Amen? Praise God. Sabi ni Adrian noon, hindi ko makakalimutan, Pastor, wala akong motor noon, ngayon motor. Pagkatapos ng motor ulit. Pagkatapos ng motor, single motor ulit. Kaya ang dami niyang motor. Amen? Sabi ko, hindi ka ba nagsasawa sa motor? Ayaw mo ba talaga ng 4 wheels? Sabi niya, hindi pa kaya eh. Hindi pa kaya. Kaya kung hindi mo pa kayang i-envision ang mabuting bagay para sa iyo, hindi talaga magmamanifest. Kasi nga, bago ipanganak ang bata, dapat na ipagbuntis muna. Hindi, pwede na lamang bigla na lang lumalabas. Hindi ka pa nga naglilihi. Dapat maglihi ka muna. Amen. Paano maglihi? Sumama muna ang pagtingin mo dun sa isang bagay na yon. Amen. Ito lang lagang sasakyan na to. Sama talaga ng tingin ko. Naglilihi ka na nun. Amen. Naglilihi ka na nun. Kaya ingat kayo mga dalaga pag masama ang tingin sa inyo ng mga kabataan dito. Naku, ipinaglilihi ka na nun. Amen. Medyo may tirik na gano'n ang tingin niya sa iyo. Naku, talaga. Yung palihim na pagtingin, tinitingnan ka pag di nakatingin, tapos bigla ka napatingin, bigla siyang gagano. Naku, medyo naglilihi yun, naglilihi. Delikado. Amen. Kung ayaw mo sa kanya, i-abort mo kaagad. Amen. Okay. So lahat ng bagay ay nagsisimula sa dreaming. Hello? Envisioning. Pinaglilihi muna. Alam niyo, nung nabuksan ang isipan ni Adrian, di yan. Nagkakotse siya. Ngayon, meron na naman siyang mas malaki. Di ba? Could you imagine? Pag umuwi sila ngayon doon sa kanilang probinsya, walang maglagyang parking sa kanilang bahay. Sabi ng mga kapitbahay, nanalo ba kayo ng loto? Di ba? Ano nangyari sa inyo? Because we never stop dreaming and envisioning a better life. Amen! Hallelujah! And I want to say to you, marami pang mabubuting bagay ang darating sa buhay ninyo. Sapagkat ang buhay natin kay Jesus ay paganda ng paganda. Nang paganda. Nang paganda. Hanggang sa pagbabalik niya. Amen? So nung nakamotor ako, dadaan-daan ako dyan, grabe. Sabi ko doon sa tindahan ng sasakyan, maglalabas ako dyan, brand new. Alam niyo ba, minsan nainis na nga yung ahente sa akin kasi panay ang balik ko doon sa tindahan ng sasakyan. Siguro sabi niya, ikaw na naman. May pambili ka ba talaga? Parang gano'n no? Alam nyo, kapag lagi mong pinapuntahan ng isang bagay, ibig sabihin, kahit wala ka pang perang hawak, at lagi mong pinupuntahan, ibig sabihin, malapit mo nang may iuwi. Amen? Parang si Mrs. ko, nang lagi kong pinupuntahan, isang araw, naiuwi ko nun siya. Amen? Kaya, muli, kapag laging pumupunta sa bahay nyo at ayaw nyo sa kanya, isarado nyo ang pintuan ninyo. Isarado mo ang pintuan. Kasi kapag lagi kang pinupuntahan, ibig sabihin, ano yan? May masamang balak talaga yan. Amen? Gusto ko niyang iuwi. And I really praise God. Yung bagay noon na pinipicturan ko lang, yung bagay noon na ini-envision ko lang, everything becomes reality. Hindi ko nga makalimutan. Nandoon pa rin sa iPad ko doon sa profile ko.
Profile ba tawag doon? Yung screen... wallpaper ko. Yung pulang, pulang kotse, pulang Vios, nandun ako, sabi ko, kailan na kaya ako makapag-drive ng ganito? Praise God. Ngayon, pinigay ni Lord, glory to God, nandyan, naka-stack lang. Amen. Hindi na siya nagagamit masyado. Amen. Ginagamit ko lang siya kapag naka-Amerikana akong ganito. Amen. Alam niyo, there's a lot of blessings of the Lord. Saan nagsimula yon? Because I believe that God is good, so I never stop dreaming and envisioning a better life. Oh, wala pa yan po sa mangyayari sa atin ngayon, I tell you. Good things are going to happen. Why? Because the Spirit of the Lord is in us. In the last days, the Lord says, I will pour out my Spirit upon all people. So you have the Spirit of the Lord. Once the Spirit of the Lord is in you, I tell you, your life will never be the same again. The Spirit of God in you will make all things, impossible things, become possible. Hallelujah. Praise the name. And then, the last one is this. Take your seat. Ano ibig sabihin nun, take your seat? Pastor, nakaupo naman na kami Pag sinabi sa isang Kristiyano, take your seat, ibig sabihin, lumagay ka sa posisyon mo. Dalawa ang ibig sabihin ng nakaupo. If you are sitting down, means you are resting. Amen? You are resting. Ikaw ay nagpapahinga. Kaya ang mapalad ninyo, kayo'y nagpapahinga, ako naman ay nakatayo. Ang nakatayo, ibig sabihin, working. Amen? Kayo ay biyaya, ako ay batas. I am in effort. Amen? Grabe kayo Tinalo nyo ako doon. Kaya napakabiyaya talaga ang buhay po ninyo. So, you are resting. And why you are resting? Because, meaning, if you are at rest, meaning the works has done. The work already fulfilled. Actually, that is Sabbath. Sabbath means the work is already accomplished. The work is already finished. Hindi ibig sabihin nagpahinga ang Diyos kasi napagod siya. No. Rest means all things has been done and accomplished and nothing to add on it. Wala nang idadagdag pa. Kaya, ang Sabat ay pagkilala na lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay tapos na. Amen? And never during the time of Adam and Eve orders to them that you have to honor Sabat. Kasi nga, sina Adan at Eva ay nilikha sa pang-anim na araw, tama? So ibig sabihin, ang unang araw nila para mag-enjoy ay ikapitong araw. Hello? Meaning, on the Sabbath, you have to enjoy the finished work of Jesus Christ. The finished work of God. Hello? Kaya Sabbath is all about the finished work. Now, tatalakayin natin yan isang araw. Pag sinabing take your seat, number 2, not just rest. Number 2 is, you are sitting in your throne. Kapag ang isang tao, nakaupo sa kanyang opisina, sa kanyang table, nakaupo siya sa kanyang trono. In His power and authority. At alam niyo ba kapag sinabing take your seat, you must sit. Number 1, be at rest and sit in your authority. You have to position yourself in your authority. At alam niyo ba kung saan kayo nakaupo? Kayo ay pinaupo ng Diyos kasama ni Kristo doon sa kalangitan. Above all powers, above all circumstances, above every difficulties, above from the powers of this world. God has seated us with Jesus Christ in heavenly places. At sabi ng Ephesians 2:6, He raised us up with Christ, the exalted one.
and we ascended with Him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm, for we are now co-seated as one with Christ. I like that. Co-seated. Kung saan nakaupo si Kristo, nakaupo ka. Kaya ikaw, nakarating ka na sa langit kasama ni Kristo. Amen? Dati hindi ko maintindihan yung kasi ginawa ako temporarily doon sa aming universidad before na co-admin. Akala ko assistant o di kaya ay ano ba tawag dito? Kasamang mag-isip. No, sabi, hindi. Pag sinabing co-admin, kung anong posisyon niya, posisyon mo. You have the same power and authority. Amen? Praise God. You are co-seated with Christ in the heavenly places. So take your seat. Ibig sabihin, use your authority. Know who you are because you are co-seated with Christ. If there's problem, hindi ka pinaupo sa ilalim ng punong kahoy. Ikaw pinaupo in heavenly places. Why heavenly places? Higit pa sa kayang abutin ng telescope ng mga scientists. Hello? Ang kinaupan mo. Ibig sabihin, above all powers. That's who you are, my friend. Ay, hallelujah! If you understand what I'm talking here, glory to God, you can see that, ganun ako ka-supernatural? Ganon ako ka-extraordinary? Yes, that's who you are. Glory to God. Hallelujah. Will you shout hallelujah? Glory to God. Amen and amen. So God has given us divine point of view. Dapat makita mo yung point of view. Kapag nandoon ka sa heavenly places, nakikita mo yung sitwasyon. Pero hindi ka affected. Parang agila. Bumabagyo sa ilalim ng lupa at doon sa makapal na ulap sa kabila nun, nandoon siya, naglalaro. Nakikita niya yung problema pero hindi siya affected ng problema. Nakikita niya yung bagyo pero hindi siya affected ng bagyo. Yun ang agila pero ikaw ay higit pa sa agila. Oh, I want to tell you, my friends, beyond the thick clouds, the sun is still shining. Hindi po nawawala ng liwanag ang araw. Praise God. So we are already positioned above our wildest dreams and expectations. So let's begin to expect them today. Sabihin nga natin ulit, I expect something good to happen to me every day. Para yan lang, hindi nyo masundan, napaka-eksing salita. Amen? I expect something good to happen to me every day. Amen! Hallelujah! Shall we give God a hand of praise? Glory! Lahat tayo tumayo. And then let us recite this declaration. Sinend ko sa inyo to kanina. Sabihin ninyo, 1, 2, ready, go. I give up small thinking. Sabay-sabay tayo. I expect good things to happen. Sabay-sabay tayo, sabi ko. I expect good things to happen to me every day of my life. I agree with God's way of looking at things. I decide to think bigger every day and to ask for the things God said I could ask for. I accept the visions and dreams that the Holy Spirit wants to give me. I have been given power, love, and sound mind to fulfill God's purpose for my life. In Jesus' name, amen! Hallelujah!